for today's video ay isasama namin kayo sa aming biyahe papuntang Bohol. Gabi na nga kami nakarating dito sa Cebu at nag-hotel muna kami. At bandang 4 AM ay nagbihis na kami. Dahil aalis kami ng maaga papuntang pier. So yung anak ko kahit inaantok ay lipstick is life. So ito yung view namin sa labas. Pumunta nga kami sa isang convenience store. At dahil sa maraming tao doon sa loob, dinalala lang namin yung pagkain sa labas habang hinihintay yung kasama namin. Nasa pier na nga kami at sobrang haba talaga ng pila. Lakad ito ng buong pamilya ng kapatid ko pero sabi ko sama man ako para makita ko yung tarsier. At nakasama nga kami ng anak ko. Napakadami nga ng tao sa pier at nag-line na kami for check-in counter. Nasa unahan nga yung bayaw ko so sabi niya siya na lang ang bahala sa lahat. 14 nga kaming lahat na aalis. Yung mga kasama ko inaantok, may nasusuka, may nagugutom. Naghalo-halo na lang talaga. Andiyan na nga yung barko so yung sasakyan namin ay yung Ocean Jet. Dahil nga sa dami ng pasahero ay naabutan kami ng alas 7 bago kami nakaalis. Hindi nga maganda yung panahon, makulimlim, maulan, pero dahil gala is life kaya for the go. At nung makasakay nga kami ng barko, may 2 pasahero ang nag-occupy ng upuan namin. Hindi na nga ako nagdiskusyon pero wala ng gulo. At matanda na din yung lalaki. Nag-video-video nga ako at tumalikod siya, for sure nahihiya siya. Parang nasa 50s pa nga yung lalaki at yung babae ay parang nasa 20s. Dahil sa inis ko sa kanya, tinanong ko siya kung lulo ba niya yung kasama niya, pero for sure Joe niya yon. May nagbebenta din ng snacks so yung price ay double talaga. Nakarating na kami sa aming destination at aba sinuwerte, ang ganda ng panahon dito. May nagsundo nga sa amin na van, pero iwas hassle na since madami kami. Patungo nga kami sa floating restaurant para kumain muna bago gumala. Nakarating na nga kami at oh my, ang daming tao. 1,000 each nga ang bayad sa floating restaurant pero buffet. Pagpasok nga namin ay may nakita kaming kumakanta so it's up to you kung magbibigay ka or hindi. At dahil sa first time ko nga dito sa Bohol ay nai-excite ako. At binivideohan ko yung anak ko para may memory siya. At salamat sa kapatid ko at sa buong pamilya niya at nakasama kami. Rina, smile. Kainan time na at ang daming ang pagkain ang pagpipilian. Pero nagpahuli muna ako kasi nga capture the moment. Memories din to. Nahuli na ako, baka ako na lang yung maghugas nito. Kumakain na nga sila pero hito ako, nagbi-video pa rin. Yung mga pagkain lang pala yung kasama sa 1,000 except dun sa soft drinks. Siguro kung regular day ay mura dito. Pero worth it naman kasi masarap yung food nila. Umaandar na nga yung sinasakyan namin habang kumakain. At may nakasalubong nga kami at ang dami din nila doon na kumakain. May professional photographer din dito kung gusto mo makapture ng bongga ang moment ng family mo at may bayad ito. May kumakanta din so it's up to you kung gusto mo sumayaw dyan sa harap. I-mute ko na lang pero hindi ako mas CPR. Pero akong iwan dyan, kumakain na lang talaga ako. Food is life. So dahil nauna nga yung mga kasama ko kumain, so ayun, na-picture taking na sila doon sa likod. May mga sumasayaw nga dyan at pwede kang sumali. Ito nga daw yung cultural show kung saan makikita mo ang mga lokal na mananayaw at ang tinikling dance. Ang ganda nilang panoorin. Nagpa-video nga ako dyan at saktong may dumaan. Iba nga ang kulay ng tubig kaysa sa yung nakita ko sa telebisyon na malinaw talaga. Pero siguro dahil sa panahon, kasi biglang kumilimlim. It's raining men. Nag-enjoy na nga silang sumayaw dyan, pero dahil nga iwas tayo sa CPR kaya i-mute ko na lang. Don't push back. Don't. Ang ganda nga ng simbahan nila at perfect view talaga. After namin kumain ay napadaan kami dito sa Mahogany Forest pero hindi na kami bumaba dahil ang daming tao talaga. Andito na nga kami sa Tarsier area. Sabi na nagbabantay na bawal daw kami magingay. Dahil baka siguro sensitibo sa ingay ang mga tarsier. Hinahanap nga namin yung tarsier kung saan siya nakatago. At sa wakas may nakita ako. Ang liit pala talaga nila. Akala ko talaga yung size nila ay parang sa unggoy. Nakatutok mo siya sa akin. Oy, kaya nag-eyes to eyes na lang kami. Hindi nga talaga kami nag-ingay, so ayun, sumisinyas lang talaga ako. Dahil sa dami ng tao, nagkawalaan na kami ng mga kasama namin. At pumila na lang ako dito sa picture taking ng Tarsier. Inisip ko lang talaga kapag naiwan ako ng mga kasama namin ay magpapaampo na lang ako dito sa Tarsier area. Pati dito ang haba ng pila, oh my!
Lumipat na naman kami ng ibang tourist spot dito sa Bohol. Ito ang Bohol Enchanted, kung saan makikita ang mga butterfly sanctuary, yung mga rabbit at marami pang iba. May mga kabayo din dito so pwede kang sumakay dyan. Hindi ko na din natanong kung magkano. Nabisi na lang talaga ako sa pag-video talaga. Rina. Rina. Ang bait nga nung kabayo, ang behave niya lang talaga. Parang ang sarap niyang alagaan at iuwi. Ang daming ang rabbit dito at ang cute-cute nila. At may isa dito na sobrang cute talaga, o diba? Grabe ang cute. Ang daming ang mga animals dito at hindi ko na vinidyohan yung iba. Unang tingin ko nga dito, akala ko butiki talaga pero hindi naman pala. Andito na kami sa Butterfly Sanctuary. Iilan lang yung nakita ko dito, so baka yung mga butterfly ay nagtatago sila. Sabi ko sa anak ko, mag-video-video muna kami, maglakad-lakad kami, since yung mga kasamahan namin ay busy din sila sa kanilang pag-picture taking. So kanya-kanya na kami ng capture ng memories. Nagpa-picture din yung anak ko sa butterflies, so 50 pesos yan. Andito na kami sa Chocolate Hills at ang daming tao talaga, sobra. Yung mga pamangkin at anak ko na lang yung umakyat doon sa taas. Dito na lang ako sa baba nag-video, akala ko talaga noon yung kulay ng Chocolate Hills ay chocolate talaga. Nakababa na nga sila at hindi ko na na-video yung ibang pangyayari kasi nga na full storage na ako. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward.